tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at unang araw ng linggo. Damang-dama natin ang himotok? Ano bang Tagalog ng disgust? Nadidismaya. Pero mayroon pang mas malalim, no? Yung sa pagkadismaya. Pero baka yun, pwedeng si Kristo ay dismayado sa kanyang mga kausap o sa kanyang mga kaharap. Ito ay ang mga pariseyo, ang mga iskriba. Tingnan natin, no? Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa lipunan natin, paano ba? Parang ginagawa nating
culture o kultura yung magsinungaling. Ginagawa na nating bahagi ng ating buhay na para bang, sige na, normal naman yan. Normal na yan sa panahong ito. Mga mambabatas natin, magsasalita ngayon, iba ang sasabihin bukas, magkakaibigan ngayon, maglalaglagan bukas, dahil lamang sa mga pera, magsisinungaling, gagawa ng kwento, yung magmumukhang victim na sila naman talaga yung nambibiktima. Yan ang nagiging kultura natin sa lipunan ngayon. Tayo ba ay nakikiisa dito? Tayo ba ay tumatanggap na lang na okay na yan? Kasi kung ganun din tayo, malamang sa malamang, baka madismaya din sa atin si Jesus. Tayo na mga taong simbahan. Kaya nga ang sabi ko kanina, ang mga kaharap niya, sabi mga iskriba at mga pariseyo, mga inaasahan sana na magpapatupad, magpapahayag ng katotohanan, pero sila mismo ay gumagawa ng kasinungalingan at inililingid o inililigaw ang mga tao na mas mapalapit sa Diyos dahil sa kanilang mga maling paliwanag o sadyang minamaling mga turo. Kaya nga sabi, no, sa aba ninyo, mga mapagpaimbabaw. Pag sa English, binasa natin, no, hypocrite. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kung hypocrite ba? Mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Yung 'di ba, pag hypocrite, ang translation naman yan, actor. Mga actors, mga nag-a-act lang. Yun nga lang, umaakto lang na kala mo mabait, pero hindi naman pala talaga mabait. Kaya nga sabi ko kanina, umaakto lang ng victim, pero sila ang nambibiktima. Pero magaling kasing umakto. Kaya akala mo sila yung aping-api. So kaya babalik ko ulit. Tayo, mga taga-simbahan, taong simbahan, ako, pari, mga naglilingkod dito sa simbahan o saan mang simbahan, baka hindi kasi natin namamalayan, papunta na tayo sa pagiging ipokrito, papunta na tayo sa pagiging mapag-imbabaw. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya nga kapag tinamaan yung mga sinusuportahan ninyong mga politiko, agad-agad sasabihan ninyo, ay manahimik ang simbahan. Kapag nagpapahayag ng katotohanan ang simbahan, magsusulputan ang lahat ng mga gagawing o ginagawang mga kasinungalingan. At maraming mga Katoliko napapaniwala at kusang naniniwala sa kanila. Kaya mabigat yung responsibilidad at mabigat yung inaasahan sa atin. Tayo ng mga nagsisimba lagi, tayo ng mga nakakapakinig sa misa, hindi lang tayo basta sasabihin na okay na ako nagsimba ako. Hindi. May inaasahan sa atin si Jesus na dapat nating panindigan. Kapag mali, huwag kang makiisa. Kapag may kasinungalingang ginagawa at alam mo ang katotohanan, magsalita ka. Huwag kang matakot, huwag kang makigaya sa kanila. Natatahimik na lang tayo kahit na mayroon talagang totoong inaapi. Anong gagawin natin? Kasi talagang kapag nagkakaproblema na, lahat damay. Kahit nga walang kinalaman, apektado. Ngayong mga pinag-uusapan natin, mga flood control fund o budget, o sinong apektado? Tayo din. Lahat.
Pag bumaha, kapag nasira ang kung ano mga inaayos dahil low budget, dahil hindi talaga inayos, tayo din. Pero dahil nga maraming mapagpaimbabaw, kaya akala natin okay na yon. Pero hindi okay yan para sa Diyos. Huwag mong hangarin na yumaman sa pamamagitan ng panloloko. Huwag mong tanggapin at huwag kang makiayon kung ang kanilang, minsan naiinggit tayo, oy, ang yaman-yaman naman nila. Siguro pinagpapala sila ng Diyos. So ikaw na mahirap, hindi pinagpapala. Kaya gusto natin yumaman din. Naiinggit tayo, gusto natin, sana ganun din tayo sa kanila. Huwag kang mainggit. Kung alam mo rin, at lalabas din man, ngayon lumalabas yung mga katotohanan na kaya yumaman dahil sa pagnanakaw. Pero yung katotohanan, maraming Katoliko naiinggit at para bang okay lang magnakaw, basta yumaman. Sisimba na lang ako. Dadasal na lang ako. Yan. Kaya masasabihan talaga tayong mga mapagpaimbabaw. Hypocrite. Kung ganyan ang mindset natin, kung katulad ng mundo sa labas ng simbahan at dinadala natin sa loob ng simbahan, yung ganung pag-iisip, wala talagang mangyayari sa atin. Walang langit na maghihintay sa atin, kundi kaparusahan sa impyerno. Amen?